yan. Kung may naririnig kayong batang sinisinok, si Ju yun. So anyway, it's been a month. 1 month na yung baby ko. 1 month na yung si Baby Ju. Iwan na si Baby Ju. Anyway, lagi na naman ito nakikita sa daily vlogs. Pero papakita ko pa rin sa akin ang aking bebe. Bebe. Hi! Medyo nakaka-recover na ako ngayon. Kasi ang pinakamahirap sa akin is yung first 2 weeks mula nung nanganak ako. Kung napapanood niyo yung vlogs, alam niyo na ako ay na-CS. Layo sa birth plan ko, hindi ko talaga pinagplanuhan. Actually, umiyak ako nung time na magdedesisyon na kami na isi-CS ako. Umiyak ako noon kasi nga, ang lakas pa ng loob ko na hindi anesthesia. Pagdating namin doon, talagang tiniis ko hanggang 8 cm na nagli-labor ako kasi nga expected ko manganganak ako normal. Yun nga lang dahil sabi ng OB, cord coil daw si Ju, tapos hindi na-stuck na siya sa -2 station, hindi na siya bumaba pa. Yung dun sa pelvic what do you call that? Hindi na siya bumaba dun sa brim para makalabas yung ulo niya. So, nakalutang pa rin siya kahit 8 cm na ako. Kaya, sabi ng OB ko, binigyan na ako ng deadline. Sabi, pag after 1 hour, hindi ka pa rin nag-progress, hindi pa rin bumaba si baby, kailangan ma-CS ka na. So, yun, umiyak talaga ako nung time na yun kasi nga, ayoko ma-CS, unang-una, ayoko ma-CS. Gusto ko, although wala naman, there's nothing wrong with CS. Pero kasi para sa akin, iba kasi yung nasa isip ko nung time na yun. Syempre, ang layo sa birth plan ko. At saka, para sa akin, yung normal delivery mas healthier for babies. Pero kung talagang hindi na kaya, kung wala nang option, kundi mag-CS na lang para sa kapakanan ng baby at ng mommy, go for it. Kaya yun na yung iniisip ko. Sabi ko, basta safe yung baby ko kasi nga nagkaroon na nga daw siya ng deceleration dahil every time na nagpupush ako, nung 8 cm ako, in-instruct na ako ng OB ko na mag-push kahit 8 cm pa lang ako para lang bumaba siya. Yun nga lang, napansin nila every time na nagpo-push ako, may fetal heart rate. Yung heart rate niya nagde-decelerate na or bumabagal na. Kaya naisip ko rin na I think tama na, pagod na rin ako. Sabi ko, sige, i-CS na lang natin mamaya. Pag pinilit ko pa, baka mapasama pa kay baby, mapasama pa sa akin. Tapos pagod na yung uterus ko. Sabi ko, posible pala yun na halos hinihintay ko na kasi nga yung interval ng contractions ko bilang ko na kasi sa tagal ko nagli-labor. Tapos napansin ko nung bandang 8 cm na ako, tapos pagod na ako. Yung uterus ko pagod na rin. Sabi ko, parang hindi na rin siya nagko-contract. Tapos kailangan pang i-stimulate ng OB ko. Sabi niya, naku, ano na yung uterus mo, pagod na rin. Kasi pag pinilit pa natin to, pwede naman natin hintayin na mag 10 cm ka at i-push natin normally, maging normal yung delivery. Ang risk naman is baka mag-hemorrhage ako kasi kailangan yung uterus ko contracted pa rin or nagko-contract pa rin para hindi ako mag-hemorrhage. Kaya yun na yung pinag-usapan namin ni Kit. Sabi ko, sige pa, go for it. Okay na, CS na lang. Bahala na. Bahala na talaga. Nagdasal na lang ako. Sabi ko, basta safe si baby, safe kami ni baby. Okay na yun. Grabe yung hirap na dinanas ko sa CS kasi hindi ko ina-expect bago. Parang emergency kasi. Hindi ko napaghandaan. Yung pag-labor ko, napaghandaan ko kaya 7 cm. Pagdating ko doon, wala akong nafe-feel. Umabot ng 7 cm, wala pa rin ako nafe-feel. Although, yung contraction ko talagang makikita na sa monitor na malakas yung contraction pero hindi ko pa siya nararamdaman gaano. Yun kasi napaghandaan ko pero yung CS hindi. Kaya naging traumatic sa akin. Tsaka ang hirap. Alam nyo, believe na ako. Talagang hands down sa lahat ng mga nanay na nanganak through CS.
iba yung sakit na dinanas nila. Kaya, nanay ko kasi CS kaming lahat. Kaya, naintindihan na kita. Hirap pala ng ma-CS kasi kinabukasan, pag nag-wear off na yung anesthesia, you're on your own, talagang titisin mo, nagko-contract pa yung uterus mo, tapos masakit yung tahi mo, yung incision, tapos hindi ka pa makainom ng tubig, hindi ka pa makakain kasi kailangan umutot ka pa. Ang gininto ang utot, talaga kailangan hintayin. So, ba't ang tagal mawala ng sinok mo, babe? Nung nasa tiyan pa siya, masinok siya. Hanggang ngayon, masinok pa rin siya. Siguro ngayon lang, nung tumuntong ng 1 month si Ju, dito lang ako naka-recover. Pero from time to time, nakaka-feel pa rin ako ng parang may hila, may pulling sensation dun sa incision, pero sa loob. Sa labas, wala na. Okay na yun sa labas. Scar tissue, nafe-feel ko na yung scar tissue, makapal na siya. Yun lang talaga sa loob, parang minsan may mga galaw ako na dapat dahan-dahan lang talaga. Kasi pag, alam niyo yung sugat na pag nahila yung sugat, ganong pakiramdam. Pero, ayun, kaya naman. 2 weeks ago, talagang sinasabi ko kay kids, ayoko nang mag-anak. Pero ngayon, parang, kaya ko pa. Pwede pa to ihabol. Pero anyway, I'm exclusively breastfeeding Ju. Lumagpas na kami ng 1 month kay Jaya kasi 1 month lang ako, pero mix na nga yung kay Jaya. Pero ito kay Ju, exclusively breastfeeding ako and I'm very proud of it. Hindi ko akalain nakakayanin ko, pero madali lang pala. Noong una, hirap na hirap ako kasi nga kailangan gumising ako every 2 oras para magpadede. Minsan wala pang 2 oras, 1 oras pa lang gigising na ako. Pero madali lang pala, hindi naman pala siya ganun kahirap. Siguro pag nakasanayan na, ako kasi ngayon sanay na ako, tsaka madali na yung nakuha ko na yung technique. Kumbaga sa umpisa kasi, parang kayong dalawa, nag-a-adjust pa kayo sa isa't isa ng baby mo. Pag nakilala mo na siya, pag nakuha mo na yung routine niya, yung mga gusto niya, yung ayaw niya, nagiging madali na lang. Kaya ngayon madali na lang para sa akin. Kaya nga nakapag-video ko ngayon, kahit kami dalawa lang ni Ju. So it's easier now. Yun, yung incision ko ganyan lang kalaki. Hindi ko muna siya papakita kasi hindi pa siya presentable. Pag medyo presentable na siya, ipapakita ko sa inyo, don't worry. Pero maliit lang siya, ganito lang siya kaliit. Tapos syempre yung hiwa, manipis lang talaga. Sa cleft ni Ju, thank you Lord talaga. Thank you rin sa lahat ng nag-pray. Cleft lip lang, wala yun sa palate niya. Kaya thank you Lord. At least, diba, yun lang yung paghahandaan namin yung surgery niya for the cleft lip. At hindi naman siya ganun ka-invasive kasi sa labas lang siya, kaya okay pa rin. We're still very blessed. And actually, nag-pictorial nga kami. For keepsake, kasi gusto ko meron kaming remembrance. Syempre, pag na-surgery na siya, wala na yung cleft niya. Na love at first sight ako sa kanya, meron siyang cleft. Kaya, love na love ko tong baby ko na to. Ngayon si Ju, na siya, 4 kilos. Tapos, 23 inches. Ako naman, I lost 75.5 kilos ako before mga anak. Ngayon, 65 kilos na lang. So, 10 kilos down. Kaya sa mga nanay na gustong bumalik agad sa pre-pregnancy weight nila, magpa-dede kayo, as in magpa-breastfeed. Much better kung exclusively breastfeeding kasi talagang mabilis makapayat. Mabilis rin makagutom, mabilis makauhaw. Pero at least, diba, it's healthier for the both of you. Healthier for mom, healthier din for baby. Kaya talagang ipupush ko kayo na magpa-breastfeed. Tapos matipid pa. Hello, magkano isang lata ng gatas? 2,000, mahal. May mga questions kayo, comment lang kayo sa baba. So, I think yun lang yung share ko muna for now. Salamat sa panonood and salamat sa lahat na nag-pray. Malay nyo, you never know. Malay nyo, magkaroon ulit ng pregnancy update. Pero, wag muna. Siguro bigyan muna ako ng mga 2 years para maghilom ang mga sugat. Maraming salamat. See you again next time. Bye! Hi guys! Ito na yung aking pinaka-last na pregnancy update. Today,
marks my 37 weeks. Well, actually 36.6